Bukod sa ilang napagtibay na kooperasyon at ugnayan, idinulog ni Pangulong Bongbong Marcos kay Russian President Vladimir Putin ang 24 na Pinoy na nakulong sa Russia. Kasunod niyan, palalayain na umano ang mga Pinoy na posibleng biktima ng illegal recruiter. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng bilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa Kazan, Russia, may isinangguni ang Pangulo tungkol sa 24 na mga Pinoy na nakadetain sa Irkutsk, Russia. Hindi naman sila nakasuhan. We can find a way that they be we get some information about them. Una. Pangalawa, na makahanap naman tayo ng resolution. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia. Nagulat daw si Putin nang malaman ito, pero mabilis namang umaksyon ang Pangulo ng Russia. Nung dinner, gabi, kinausap niya ako, sabi niya, nakita na namin yung sitwasyon. He said, they have not been charged with any wrongdoing, but they have still been kept in detention for 9 months. Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng biktima ng illegal recruiter ang mga Pinoy. Ang naging problema nila was immigration. So sabi ni President Putin sa akin, sabi niya, hindi naman sila ang hinahabol namin. Hinahabol namin yung mga illegal recruiter. Yun ang kinakasuhan namin. At saka yun talaga mabigat ang kanilang kaso sa akin. Bale victims of human trafficking, sir? Yes, something like that. Ang magandang balita, ayon sa Pangulo, ire-release at ipapadeport na ang 24 na Pinoy at inaasahang makakauwi ng Pilipinas bukas. Wala nang ibinigay na dagdag na detalye kung taga saan ang mga Pinoy na dinetain sa Russia. Kahapon nagbukas ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan Expo International Exhibition Center. Kabilang sa mga naging prioridad sa summit ang kapayapaan, seguridad at ekonomiya ng ASEAN at Russia. Mula po rito sa Kazan, Russia, Iz Kasani, Rosia, Tina Panganiban Perez. Nakatutok, 24 oras.